Yan, good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli yung lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, ngayon ay araw na naman ng Lunes, umpisa na naman ng trabaho. Saan man kayong departamento o ano nagtatrabaho, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero siyempre, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. Hindi ko man maisa-isang batiin ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Pero mga idol, tulad pa rin naman ng dati, tayo naman ay magkukwentuhan lang. Dahil alam nyo naman, itong programa natin programang kwento. O sabi nga kwentong kotsero, diba? Pero siguro naman kahit pa paano, kwentong kotsero makakakuha kayo ng mga magandang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo. Tulad ng ikukwento ko sa inyo ngayon. Alam niyo ba mga idol, saan man kayong lugar pumunta o saan man kayong dako kumaroon, hindi minsan maiiwasan na magkakaroon ng aberya. Di ba tama? Halimbawa sa sasakyan o kaya sa paglalakad. Kaya nung nakaraan na nagpunta ako sa Quezon City, doon sa dinaanan ko medyo baha. Kaya advice ko lang sa ating mga idol dyan na pumupunta kung saan, mag-iingat kayo sa inyong mga dinadaanan. Dahil tulad nga na nangyari sa akin, napadaan ako sa isang lugar, baha pala, may mga footstep naman na pwede mong latayan o tapak-tapakan para wag kang maano sa tubig. Pero mga idol, sa mga kagaya natin senior, advice ko lang, kung senior na kayo, alam mo tayo mga senior, mga idol, ang pakiramdam natin sa ating katawan, malakas pa tayo. Totoo yun. Sa pakiramdam mo lang yun. Pero, pag naobserbahan mo na yung dati mong ginagawa, ngayong senior ka na, ginawa mo, may pagkakataong sasablay. Oo. Kasi, tayong mga senior, mga idol, pakiramdam lang natin at isip natin ang malakas. Pero yung katawan natin, na physical, medyo bumibigay na rin. Kaya yan, sana hindi man kayo senior o anuman, makakapulot kayo ng magandang impormasyon dito sa ikinukwento ko. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon malakas ang ating katawan kahit hindi ka senior. At may pagkakataon minsan na wala tayo sa kondisyon, di ba? Yung pakiramdam mo lang, okay ka, pero wala ka sa kondisyon. Nangyayari yan. Kaya ang advice lang natin sa ating mga follower dyan, sa ating mga viewer, saan man kayo pumaroon, mag-iingat kayo. Lalo pagka ganito nag-uulan, madulas ang ating karsada. At makaka-tiyempo kayo ng mga lugar na may baha. Kasi yung nangyari sa akin, sabagay, ako naman senior na, kaya marahil, kaya nangyari sa akin yung ganun, mahina na talaga ang physical nating katawan. Sa edad nating 69, talagang malaki na ang pagbabago. Hindi kagaya nung bata ka pa talaga na malakas talaga ang iyong katawan. Meron akong natapakan, mga idol, doon sa dinadaanan namin. Buti nagpas na ako sa tubig. Oo, nagpas na. Natapakan ko yun, mga idol, umislide ako. Oo. Yung pala naman, yung natapakan ko, balat ng saging na, ayaw ko, sino nagtapon nung nag-iwan nun doon, hindi ko napansin. Kaya advice natin sa mga idol natin na mahilig kumain ng kung ano-ano, huwag kayong tapon ng tapon sa dinadaanan, lalo't ganong balat ng isang prutas na madulas.
Kasi yung hindi makakapansin doon sa tinapon nyo, pag natapakan yan ng sino man tao, senior man yan o hindi, at natapakan yan, 99.9, madudulas, di ba tama? Kaya yan, ina-advise lang natin sa ating mga mamamayan na mahilig kumain ng kung ano-ano habang naglalakad. Yung pinagkainan nyo, huwag nyo itatapon. At the same time, baka mahuli kayo ng anti-littering. O yung magtatapong kung saan-saan, bawal yun. Mahuli ka ng mga ano dyan, may multa yan. Oo, ordinansa yan, na anti-littering yan. Kaya nga, yan, advice natin sa ating mga mamamayan, mag-iingat lang sa mga paglalakad. At kung maaari, titignan nyo ang inyong dinadaanan. Di ba, tama? Bukod pa dyan, mga idol, may mga lugar na nagkalat ang tae ng mga aso. Oo. Siyempre, hindi mo minsan inaasahan, matatapakan mo yan. Kagaya nung nakasabay ko. Ang ganda pa naman ng sapatos niya, oh. Hindi niya napansin, may tae pala, natapakan niya. Nakakadulas din yan. Umislide din siya konti. Oo, pagtapak niya, siguro basa yung tae. Pagtapak niya, umislide siya. Buti hindi siya napaupo doon sa mismong tae. Advice lang natin, sana ito sa mga nag-aalaga ng aso, ha? Konting ano naman, respeto sa karsada. Huwag yung pababayaan tumae yung aso nyo, ganun na lang. Oo, huwag yung pababayaan ganun. Bawal din po yan, yung nagpapakatae kayo ng aso sa karsada. Yan, inaano lang naman natin yan sa ating mga mamamayan na mahilig maglabas ng aso, tapos patataihin sa kalye. Huwag po, huwag natin ugaliin yung ganun. Oo, kasi tsak may mapipirwisyo. Oo, hindi naman natin masasabing yung mga naglalakad itanga. O ano, kasi siyempre, lalo't nagmamadali yung isang tao, hindi niya napansin, may tae pala ron. Kagaya nung nakasabay ko, natapakan niya. Bili mo, laking kahiya-hiya nun, bili mo, natapakan mo yung tae, pagtitinginan ka ng mga kasabay mo. Di ba, tama? Although, hindi masabing para kang tanga nun, ganun talaga kalalabasan na nakatanga ka, hindi mo tinitingnan yung dinadaanan mo. O lalo yung mga naglalakad na mahilig mag-cellphone, ingatan nyo po yan. Malimit ang disgrasya dyan. Kasi yung cellphone, kapag ka nakatutok ka sa cellphone, naglalakad ka, hindi mo mapapansin minsan may makakasalubong ka, mababangga mo, mabuti kung kapwa mo ng tao, kung sasakyan. O lalo tumatawid ka. Di ba, tama? Yan, advice lang natin sa ating mga mamamayan na naglalakad na may cellphone. Huwag niyo pong ugaliin yun. Di bali kung nasa loob ka ng sasakyan, walang problema. Pero kung ikaw ay naglalakad, lalo yung dinadaanan mo ay masalimuot, may palanganib. Di ba? Tama? Ganun. Kaya nga, itong maikling kwentuhan natin to mga idol, sana nakakapulot kayo ng konting mensahe tungkol sa ating mga pinagkukwentuhan. Kaya nga, may nag-comment sa atin minsan na wala naman daw tayong ibang programa kundi kwento-kwentong ganito, kwentong kutsero. Pero mga idol, kahit kwentong kutsero lang itong ating programa, may mapupulot din naman ng ating mga mamamayan na sa ikabubuti nila tulad ng kinukwento ko ngayon. Sa panig ng mga naglalakad kung saan-saan. Di ba? Titignan nyo yung dinadaanan, baka may mga nakakalat dyan na pag natapakan nyo, pagmula ng inyong disgrasya tulad na nangyari sa akin. Natapakan ko mga idol, balat ng saging. Oo, tipin mo yun. Pero di ko rin kasi napansin. Tapos yung isa pang nakasabay ko, natapakan naman niya, tae ng aso. Kaya yan, masasabi lang natin sa ating mga mamamayan na yung may kumain na naglalakad, kung ano man ang kinakain nyo, lalo saging o anumang prutas na pwedeng makaperwisyo, ingatan nyo yung tapong kayo ng tapong kung saan. Halimbawa, may balat yung kinakain nyo, hanap kayo ng basurahan, doon yung itapon. Huwag yung kung saan nyo lang itatapon. Yan ang advice natin sa ating mga viewer o sa ating mga mamamayan na kumakain habang naglalakad. Tapos yun namang mga nag-aano ng aso, nag-aalaga ng aso, na yung iba, pinapalabas yung aso, ginagana kung saan. Tapos yun nga, magkakalat ng tae. Kung saan-saan.
Nakaka-distract din yan sa mga ano, at bawal yon tutusin, di ba? Yan, yun naman, kukwentuhan na naman tayo doon sa mga bagay na nangyayari sa atin sa pang-araw-araw at nasasaksihan natin, di ba? Tama? Kaya yun, ngayon ay araw ng Lunes, umpisa ng trabaho, lahat ng mga nagtatrabaho, alam kong busy-busy ngayon, konting ingat lang, tapos medyo masama ang ating panahon. Huwag kayong kakalimutan magdala ng pananggalang sa ulan. O halimbawa, payong, pangkaraniwan na payong. O kung yung kapote, yung mga motorista natin dyan, mga rider, konting ingat lang mga idol. Ha? Medyo pagkagantong masama ang panahon, may peligro ang inyong biyahe. At kung walang kinakailangan na sumilong muna kayo kung sakaling abutin kayo ng ulan. Kung may mga pasahero kayo, ingatan nyo na yung pasahero nyo mababasa. Magdala kayo ng mga pananggalang sa ulan, no, para sa mga pasahero. Ganun din doon sa ating mga motorista na may sasakyan, hindi lang motor. Konting ingat lang dahil ang kalsada, pagbasa, madulas. Huwag magpapatakbo ng matulin dahil sa biglaang pangyayari, malabong kumagat ang ating preno. Kumagat man yan, i-slide yan. Di ba? Tama? Kaya, walang pinakamahalaga dyan, kundi ang konting ingat. Ingat. Yan. Sana kahit pa paano, sa maikling kwentuhan natin ito, meron kayo napupulot na magandang mensahe. Oo. Ngayon, dugtungan pa natin itong ating kwentuhan tungkol sa mga iba pang bagay. Meron tayong ibang nakikita sa ibang lugar, palibasa tayo nga vlogger, saan tayo nakakarating, may mga nakikita tayong mga pangyayari na hindi inaasahan. Pero bilang vlogger tayo, minsan gustuin ba nating kunan ng video o i-vlog yung mga pangyayari, meron mga tao na ayaw. Oo, ayaw nila. Dahil kesyo, siyempre, igagalang mo rin yung kanilang privacy. Oo. Kasi, halimbawa, bindag mo yung pangyayari doon sa isang tao na makakasira naman sa kanyang pagkatao, baka masabit ka sa gusot. Kung sakaling halimbawa, nais mong i-vlog yung pangyayari, magpapaalam ka muna. Huwag kang tira ng tira, na basta mo na lang kukunan ng video, yung mga pangyayari. Maliban na yung mga aksidente talaga na hinihingi ng pagkakataon na malaman ng mga kinaukulan yung mga nangyayari. Ayun, pwede yun. Pero yung halimbawa, may nadaanan ka lang, halimbawa, nagtatalo o nag-ano, tapos kukunan mo ng video, iba-vlog mo. Delikado yun mga idol. May peligro ka dun. Kasi baka may feedbackan ka nung tao. Di ba? Pwede kang may demanda ron. Pero yung mga aksidente, halimbawa, vehicular accident, pangyayari. Tapos wala pa tayong mga kinaukulang media na dapat makaalam ng pangyayari. Kumisan, tayo mga vlogger sa ganung mga pangyayari, tayo pa ang unang nakakaalam at nakakapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga kinaukulan. Oo, malaki rin ang partisipasyon natin sa ating mga mamamayan pagdating sa mga ganyang pangyayari. Pero hindi lahat ng pangyayari ay pwede mong i-vlog o pwede mong videohan. Kasi yung privacy ng tao, yun ay isa sa alang-alang mo. Igagalang mo yung kanyang karapatan. Kasi pag ayaw niya, nagpaalam ka, pwede mo natin sinabi niyo huwag. O kaya, binibidyohan mo na, sinita ka, huwag mo na ituloy. Kasi pagmumula na hindi maganda yan. Baka sa bandang uli, malagay ka pa sa alanganin. Di ba tama? Mga idol, salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan ito at sinamahan niyo ako. Pero idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Subscribe mo na rin ang ating channel na ito para sa ganun, isa ka sa maging subscriber ditong aming programa. At maalala ko nga pala, bilang isang lingkod bayan ng ating pamahalaan sa larangan ng serbisyo publiko, meron kaming mga nakaraang event na ginawa. Kagaya ng mga nakaraan, nagkaroon kami ng mga tungkol sa barangay na mapapakinabangan ng ating mga mamamayan. Ayun.
tayo bilang sa larangan ng serbisyo publiko, ang hangad natin makatulong sa ating mga mamamayan. Kaya kung meron kayong mga nais iparating sa ating mga mamamayan, i-comment nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang din dyan para matirada natin sa mga susunod pa nating mga video. Okay na mga idol, ito pong muli inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay pansamantalang nagpapaalam. Salamat ng marami sa inyo sa mga kayo naroon. Shoutout pong muli sa inyong lahat. At binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Okay na mga idol. Hanggang sa muli. Paalam!